Naniniwala ka bang kayang magmahal ng halimaw? Naniniwala ka ba na ang isang batang babae, ipinanganak sa kahihiyan, lumaki sa kadiliman ay maaaring maging susi sa isang kwentong walang sinumang maglakas loob na sabihin? Hindi kasi ako naniwala. Hanggang sa gabing iyon nang makita ko ang aking ina na duguan sa ilalim ng maputlang liwanag ng buwan. At ang tanging kamay na nag-abot para iligtas ako ay hindi tao. Ang pangalan ko ay Mara. Anak ako ng isang babaeng tinawag na kalapating mababa ang lipad at isang lalaking hindi ko pa nakikilala. Nagluto ako para sa aking sarili mula noong ako ay siyam, at natutong huwag pansinin ang mga tingin ng mga tao sa 10. Ngunit ang hindi ko natutunan ay kung paano takasan ang sumpa na naranasan ko. Hindi ito love story. Ito ay kwento ng dugo, ng pagkakanulo, tungkol sa lalaking minsan kong tinawag na kaibigan na naging nilalang na binalaan ng lahat sa akin. At gayon pa man siya lang ang tunay na nagprotekta sa akin. Hook 2 oras 30 minuto. Bago ang katapusan magtataka ka. Tatakbo ka ba mula sa halimaw? O mananatili ka kung iniligtas ng halimaw ang buhay mo? Dalagang nakatuluyan Jenny iniwanang kababatang aswang. Mga tunay na kwentong supernatural, Filipino folklore, misteryosong serye-sari. Ang pangalan ko ay Mara. Madalas akong tinatawag ng mga tao sa ibang mga pangalan. Bastardy, anak ng isang putay, freeloader. Pero wala pang nagtanong sa akin pinili ko ba kung paano ako pinanganak. Sulok ng isang 9-year-old na babae, naghahanda ng breakfast ay bihirang bahay. Kaluskos ang kalan ng gas, bumagsak ang ulan sa bubong ng lata. Madalas umuwi ang nanay ko ng madaling araw, amoy pabango pa ang damit niya, hindi pa nalalabhan ang lipstick niya. Pero never ko siyang sinisi. Dahil para sa akin, ang nanay ko lang ang nabubuhay na tumatawag sa akin na anak niya. Morning schoolyard, flag saluting ceremony, lalayo din lahat day Mara, bulong. Sa paaralan, lagi akong nakatayo sa hulinhanay. Hindi dahil sa pandak ako, ngunit dahil tinulak ako ng mga tao sa likod. Natatakot silang madumisan kung tatayo sila malapit sa akin. Minsan, umupo ako sa front seat. Sumigaw ang isang batang babae, lumayo ka sa akin. Anak ka ng puta. Nagtawanan ang buong klase. Pero nanahimik ako. Ini boses ng babaeng guro na nagpapasabog classroom. Na-late na naman si Emma Mara. Hindi rin siya nagdala ng homework niya ngayon. Kita mo, iyan ang mukha ng isang talunan. Natuto akong lunukin ang mga salitang iyon na parang malamig na lugaw. Hindi dahil malakas ako, pero dahil alam kong kung umiyak ako, walang magpupunas ng luha ko. Oras ng recess. Nag-isa ay marami nakaupo lay ilalim ng puno ng mango,
naglabas ng malamig na bigas para kakain. At saka nagpakita siya. Isang kakaibang lalaki lumipat sa ibang paaralan. Tahimik. Parang laging may tinatago ang mga mata niya. Tinawag nila siyang freak. Pero isa lang ang nakita ko, katulad ko siya taong iniwan ng mundo. Rahel, malumanay, masarap ang malamig na kanin, di ba? Mara, confused, well basta may makakain. Rahel, takot din sila sa akin. Pero hindi mo kailangang matakot. Hindi ako nangangagat. Tumawa ng mahina. Mara, nag-aalangan, hindi rin ako natatakot. Nasanay na ako Mula sa araw na yon, madalas kaming magkasama sa sulok ng hardin ng paaralan kung saan kakaunti ang mga tao. Binigyan niya ako ng isang maliit na plauta na gawa sa kahoy. Sabi niya, sa tuwing malungkot ka laruin mo lang. Sasama ako. Hindi ko alam kung anong magic mayroon ang plauta na yon. Pero totoo sa tuwing lalaruin ko ito lagi siyang lumalabas. Hindi ko alam kung sino si Rachel. Pero sa tuwing nabubuli ako, biglang mamatay ang mga ilaw sa classroom. Ang mga taong nang insulto sa aking ina madalas ay may mga kakaibang bagay na nangyayari sa kanilang mga panaginip. May kakaiba kay Rahel. Pero nung tinanong ko, umiti lang siya at sinabing, "Ako lang ang para protektahan ka." Mali din boses na Nanay Mara mula layunin, tunog ng nabasag ng bote, tunog ng isang lalaki sumigaw. Nanginginig si Mara, dim red ang ilaw ng kwarto. Noong gabing iyon ang aking ina ay nagdala ng isa pang lalaki sa bahay. Pero sa pagkakataong ito, hindi lang tawa ang narinig ko. May narinig akong dugo. Narinig kong sumisigaw si Mama. At narinig ko si Rahel na bumubulong sa aking taina sa dilim. Oras na tumakbo, marao kung hindi huli na. May mga bata na hindi lumaki sa liwanag. Lumaki sila sa dilim na may mga sikretong hindi pa nasasabi. Akala ko noon ang pinaka nakakatakot na kadiliman ay kapag nawalan ng kuryente. Ngunit may isa pang uri ng kadiliman na maaaring lumakad, na nakakakita at maaaring maghintay. Una ko itong nakilala noong gabing walang katapusang umaangal ang mga aso sa likod ng bahay. Bahay ay maradad gitna ng gabi, inuman ng ulan. Dimabuldan ni ilaw ng bulan. Mahaba, palit may asong umungo. Natutulog si nanay, malamig ang bintana. Tumalon ako. May mga yabag kasing liwanag ng ambon, ngunit regular na parang may naglalakad sa bahay. Tapos isang boses na napakalambot parang humihinga malapit sa tainga. "Huwag kang matakot, nanonood ako." Tumakbo si Mara dahil pinto, makikita la Rahel nakakatayo dahil ilalim ng puno ng mango. Isang malapit na ilaw banhil sumana si kanyang mukha. "Mara, nanginginig, Rahel. Bakit ka nandito?" "Rahel, hindi lumingon, hindi mo kailangan ng dahilan para tumugtog ng plauta.
Wala akong natatandaang tumugtog. Ngunit ang plauta ay nakalatag sa mesa, bahagyang nanginginig parang may gumamit nito bago ako. Maayos inay tunog ng alitundo, nagliwanag enhi isang sulok ng halaman, lumipad jeg paligid na Rahel Benje daan-daang alitap-tap. Siya hindi lang tao. Ang kanyang kamay ay kumikinang. Nang nadulas ako at nahulog sa bato, dumudugo ang tuhod ko. Itinapat lang ni Rahel ang kamay niya. Wala na ang sugat. Wala nang sakit. Wala nang marka. Dapat tumakas na ako. Pero sa halip tinanong ko siya, "Sino ka ba talaga?" Ibang araw. Mara, pumulong klase inay mahabang pulong mula kay knife. Tinago ko ang kamay ko sa bulsa. Ayokong makita ng nanay ko. Pero nakita ni Rachel. Nang hindi nagtatanong ng anuman, idiniin niya ang kanyang kamay sa. Muli wala na. Mara, nanginginig, hindi ka tao. Ikaw ba? Rahel, malungkot na mga mata. Ako ay isang bagay na tinanggihan ng magkabilang mundo. Hindi ko pinili ang dugong dumadaloy sa akin. Pero pinili ko kung paano mamuhay dito. Noong gabi, sinundan ko si Rahel sa kakahuyan sa likod ng paaralan. Naglakad siya walang ingay. Habang papalapit ako, lumiwanag ang buong kagubatan ng mga alitap-tap. At sa gitna mismo ng kagubatan siya may kausap na hindi nakikita. Lumitaw isang walang mukha. Itim anay anino, tumong si Rahel, parang tatanggap ng order. Walang takot umalik si Mara. Natatakot ako. Siya ay nakikipag-usap sa isang mundong hindi ko kinabibilangan. Isang lugar kung saan ang mga taong katulad ko ay pain lamang. Pagkatapos hanapin na Rahel ay nanonood kay Mara. Rahel, nagdilim ang mga mata, hindi mo dapat nakita yon. Mara, umatras, natatakot, isa kang aswang, di ba? Rahel, nagbubuntong hininga kalahating. Kalahating tao pa rin ako. At ang bahaging iyon ay para lamang sa iyo. Ako ay nakatayo sa linya sa pagitan ng isang pagkakaibigan na dating isang kanlungan. At ang katotohanang maaaring pumatay sa lahat ng tiwala na natitira. Hindi ko alam kung tatakbo ba o mananatili. Pumunta ay Marad sa kanyang kwarto. Kinuha ganepulta, tingin ng mahaba, ihipin. Pero walang lumita. Sa unang pagkakataon sa mga taon hindi ka dumating. At napagtanto ko may mga nilalang na hindi pinanganak para magmahal. Ngunit marahil kaya't ang kanilang pagmamahalan ang pinakanakakatakot. May mga gabi. Hindi iyon nagsisimula sa tunog ng manok o tunog ng ulan. Ngunit sa tunog ng hangin na pumupunit sa hangin ng mga bagay na hindi tao. Bahay ay maraday gabi, deni langit walang bulan, deni hangin ay lamig, deni tunog ng des ne mahusay ni unggal ay buong kapitbahay. Natutulog si nanay sa kwarto niya.
Kinokopya ko ang mga notes ko sa ilalim ng kumikislap na dilaw na ilaw. Palakas ng palakas ang tunog ng mga asong umaangat. Tapos biglang huminto ang lahat. Sobrang tahimik. Naririnig ko ang pag-ikot ng mga kamay ng orasan. Tunog ng knock pinto, boom. Boom! Nagulat si Mara, tumakbo papunta sa pinto. Si nanay ay nagmamadaling lumabas ng silid na may maputlang mukha. Nanay, sa gulat, nandito na sila. Mara, tumakbo ka. Takbo. Bago ko maintindihan ang nangyayari, nabasag ang salamin sa bintana. Isang maitim na figura ang sumugod, pulang mata, mahabang kuko, masangsang na amoy ng buhay na dugo. Naging mini-impyerno din si bahay, dugo, lumalaki, nagpapakapitan, sigaw ng yene. Itinulak ako ng aking ina sa silid, nilock ang pinto, at sumigaw. Huwag kang lalabas. Kahit anong marinig mo, huwag mong buksan ang pinto. Pero nilabag ko ang panuntunan. Binuksan ko ang pinto. At ang sandaling iyon ang huling pagkakataon na nakita kong buhay ang aking ina. Iyan hinanay enay maralihey na bigas ng isang aswang, dugo, tumayo'y Ryan ay Mara. Tumayo ako doon. Nagyelo ang mga binti ko. Nakabuka ang bibig ko pero hindi ako makasigaw. Nakatingin lang ako sa daloy ng dugo. Nakatingin sa nagsusumamong mga mata ng aking ina. Bago hilahin sa dilim, lumitabo la Rahel mula sa kadiliman, nagliwanag ni kanyang buong katawan, denhi ni mataday ni malamig ni asul. Umungong siya. Rahel, sumisigaw, umalis ay dito. Dumating ang mga alitap-tap, libo-libo sa kanila na nagbibigay liwanag sa hardin. Umatras ang dilim. Sumugod si Rahel sa labanan, humarap sa tatlong demonyong mag-isa. Nagsalubong ang mga kuko sa mga kuko. Sumisigaw, nabali ang mga buto, nagliliyab na apoy mula sa sarili niyang mga kamay. Kamay na ihinilad na Rahel ay maralabas ng bahay, nasunog benhi bahay at likod. Lumingon ako. Nandoon pa rin ang aking ina. Hinawakan ni Rahel yung kamay ko, namumula yung mata niya. Walang oras, Mara. Kung mananatili ka, mamamatay ka rin. Napasigaw ako. Nagpumiglas ako. Pero ayaw bitawan ni Rahel. At nawala kami sa kabubatan. Iniwan ng bubong ang mga alaala at ang dugo. Sanay na Rahel ay marad sa kanyang likod. Yad gitna ng kabubatan es gabi. Tahimik Ryan den si boses ng nagsalaysay. Parang naiyak si kanyang isip. Umiiyak ako hanggang sa hindi na ako makahinga. Hindi dahil sa takot. Pero dahil sa unang pagkakataon na unawaan ko kung ano ang pagkawala. Dinala ako ni Rahel sa isang abandonadong kubo na gawa sa kahoy sa gitna ng kabubatan. Halos maubos na siya. Napunit ang isang balikat, walang tigil ang pagdaloy ng itim na dugo. Mara, humihikbi, bakit hindi mo iniligtas ang aking ina? Rahel, nakatingin, humihinal, kasi kung babalik ako, kayong dalawa mamamatay. At hindi ko kayang mawala ka. Dati kong hinihiling sa araw na yon, ako na sana ang namatay sa halip na ang aking ina. Ngunit ano ang mas nakakatakot kaysa sa kamatayan? Kailangang mabuhay na may sugat na hindi naghihilom.
Mara din nakaupo ay dilim, hindi hawak ay pulta. Labas ng window, kakakaibang lumilipad, tahimik ay tulad ng nawala. Iyon ang gabing iyon naging palaboy ako. At si Rahel mula sa matalik kong kaibigan. Naging ang tanging natitira sa akin. Akala ko noon ang pagkawala ng aking ina ay nangangahulugan ng pagkawala ng lahat. Pero lumalabas maraming bagay sa mundo ang hindi ko alam. Tulad ng katotohanan na ang aking ama ay buhay pa. At hinahanap niya ako nitong mga taon. Dinala kay Maragay harap ng gate ng villa, suna, malaki, tulad ng ibang mundo. Mabagal na bumukas ang bakal na gate. Na parang hindi lang nagbubukas para makapasok ako sa bahay. Ngunit binubuksan din ang nakalibing nakaraan ng isang buong pamilya. Mara meets father, Michael. Denzi mata niya parang gusto niyang tanggalin lahat ng pagkakamali. Michael, emotional, Mara. I'm sorry. Hindi ka dapat lumaki sa kadiliman na yon. Mara, paos, kung gayon bakit ako itinago ni nanay? Bakit takot na takot siyang banggitin si dad? Natahimik siya. Pagkatapos ay dinala niya ako sa isang lihim na silid sa likod ng silid aklatan. Isang madilim ay kwarto, ay lamang ay nakangiti sa gitna ng kwarto. Ancestral altar, ancient weapons, portraits ng taong nagsuot ng kakaibang badges. Sa dingding may mga pangalang nakaukit sa baybayin. Nanginginig ang mga letra na parang nakasulat sa dugo. Sa gitna ng silid ay isang librong nakatali sa itim na katad na may larawan ng nakapikit. Buksan na Michael Van libro, ipinahayag 20 kwento ng isang pamilya na nagsisisiyaya sa pagsisira kay aswang. Michael, ang aking pamilya ay mga inapo ng bantay dugo. Tagapag-alaga ng hangganan sa pagitan ng mga tao at mga demonyo. Iniwan ako ng nanay mo dahil alam niya na kung kalahati ka ng dugo ni Rachel. Ang iyong tadhana ay ang pumatay ng taong pinakamamahal mo. Sa oras na yon naintindihan ko. Ang aking ina ay hindi tumakas sa aking ama. Ngunit mula sa katotohanan. Ang katotohanan na ako ang resulta ng dalawang mundo na hindi dapat pinaghalo. Nahawak ay Maragay misteryosong sword. Nagkuningin yan hitalas kapag nahawak nito gani kanyang dugo. Nagningning ang talim ng hindi ko sinasadyang mahawakan ito at tumulo ang dugo. Walang sinuman maliban sa akin ang maaaring bumunot nito mula sa kanyang kaluban. Tumingin sa akin ang tatay ko, may mga mata na parehong mapagmataas at natatakot. Umalis lay Mara ng kwarto. Lumabas ya'y halaman sa likod ng villa, naghihintay doon na Rahel. Hindi ko alam kung paano niya ako nahanap. Pero alam ko lagi mong alam. Mara, pabulong, ako ay anak ng mga ngaso na tulad mo Rahel, marahan, at ako ang anak ng itinuro sa iyo na sirain. Pero dito tayong dalawa tumayo. Bago ang isa't isa. Nanginginig ang mga kamay. Mga pusong tumitibok hindi sa takot kundi sa pananabik. Lumapit sila pero tumigil la Rahel nang makita Bentley putos lag kamay anay Mara. Rahel, paos, ang iyong dugo ay gumising sa espada. Hindi ka na tao. At ako maaring ang una mong papatayin. Hindi ako sumasagot. Higpitan mo lang ang hawak ko sa flute. Magpatugtog ng lumang melody.
Ang himig na minsang tumawag sa'yo, ngayon ay maaaring isang paalam. Nag-isa ay maraday kwarto ng Eye Tabak, tumingin na salamin, nagtatanong. Kung ako ay tulay sa pagitan ng dalawang mundo. Pagkatapos kapag sumiklab ang digmaan sa ang panig ako tatayo. Ang panig ng laman at dugo. O sa gilid ng kaluluwa. Nakita ko ito sa unang panaginip ay may dugo at alitaptap. Si Rahel ay binihan. Hindi ng mga tao, ngunit ng isang bagay na mas matanda pa sa kasamaan. At alam ko, kung hindi ako nakarating sa tamang oras, wala na siya sa sarili niya. Pumasok ay marat ay bawal na kagubatan. Yuday hawak na pluta di simbolo ng bloodline. Sa mga sinaunang aklat, ang aking mga ninuno ay nagtala ng isang ritual sa paglilinis. Hindi sa pamamagitan ng espada, kundi sa musika. Mara plays the flute, firefly alway ni Iris symbol light. Open ni gateway likong kung saan sa Rahel. Pumasok ako sa madilim na kuweba, kung saan siya ay nakakadena ng demonyong instinct sa kanyang dugo. Rahel, dugo na pulang onye ni mata. Hindi buhutot dinay maragani kanyang sword, nagpulat lang. Mara, humihikbi, nangako kang hindi mo ako tatakutin. Huwag hayaang patayin ng instinct ang pangakong iyon. Ngunit dahil sa pagnanais na panatilihin ang natitirang bahagi ng kanyang tao, biglang tumakbo la Rahel papunta kay Mara, pero yinakap Reswe imbes na kagat siya. Rahel, pabulong, hindi kita sasaktan. Ngunit para magawa iyon, kailangan kong umalis sa mundong ito. Isang ilaw na sunog, Mara, kapag tatayo na wala kay Rahel. Wala ng katawan, wala ng dugo. Tanging ang plauta at ang mga alitaptap tahimik na lumilipad laban sa itim na kalangitan. Tumayo lay Maraday harap ng libingan ng kanyang yeni, muli hininga benign lumang melody. Lumilipad muli ang mga alitaptap. Hindi ko alam kung may kaluluwa ba talaga. Ngunit naniniwala ako sa bawat plauta, sa bawat pagkutitap ng liwanag. Nandito pa rin siya, magpakailanman. Ang ilang mga tao ay ipinanganak upang mabuhay. Ang ilan ay ipinanganak para lumaban. At may mga nilalang na tulad ni Rahel ipinanganak para pumili sa dalawa, minsan lang. Rahel lo'y inihahandog isi puwersa ng kadiliman, dapat dumaan yenzi Mara ng 3 tanda ng daan, pagtao, magic, paglilingkod. Pinipili ko ang landas na may pinakamaliit na dugo. Ngunit pati na rin ang landas na maaaring pumatay sa akin. Pagpapatawad. Rahel lay lubos demonizable. Gitna ng life fort. Hindi umaatake sa Mara, hawak lang ng pulta. Ibinaba ko ang aking espada. Sa halip kumakanta ako. Isang matandang tula ang aking ina ay nagpapatulog sa akin noon. Ito ay hindi isang spell. Ito ay isang tawag sa bahay. Tumigil la Rahel ay pagtakbo, tumalo dan yinid luha sa mata ng demonyo. Sumasabot siya sa isang pipis ng liwanag nagwala. Marapanatilig ng isang patak ng dugo sa crystal tube.
parang pangako para sa araw ng reunion. Tinupad niya ang kanyang salita. Isang tao lang ang nasaktan. At ang taong iyon ay ikaw. Lagi kong tinatanong kung mahal ko ang isang demonyo, tao ba ako o demonyo rin ako? Hanggang ngayon, hindi ko pa rin mahanap ang sagot. Ang alam ko lang noong gabing iyon pinili kong manatili. Pumasok sa Maraday sentro ng Lungsyon, kung saan kinadalang si Rahel, lumungpuno ng galit. Ang plauta sa aking kamay ay uminit. Bumabalik ang mga dating himig, hindi natatawag sa iyo, kundi para magpaalam. Ginamit na Maral Ganji Alitaptap para ipatawag ang huling ilaw, binubuksan ang pagpipilian, pumatay o libre. Mara, bumagsak ang luha, hindi ko piniling sirain ka. Pinili ko ang mahalin ka. At kung ang pag-ibig na iyon ang pumatay sa akin, kung gayon ay gayon na lang. Nagising si Rahel dahil huling ilang segundo, hawak si Mara, bulong. Rahel, hindi ako maaaring manatili. Ngunit hindi ako alis. Pagkatapos ay natunaw siya sa daan-daang alitaptap. Nagiging liwanag na laging nagbabantay sa akin. Sa tuwing tumutugtog ako ng plauta na iyon. Tatayo na Maraday isang classroom. Nagtuturo ng musika si Le Bata. Naglilipad yan ni Le Alitap si Bintana. Nagtunog hindi isang melon.